ang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo dito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto, mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung isang araw po, ako ay nahilingang magmisa sa isang kaibigan, kanyang pamilya, at ito po'y kaarawan ng kanilang nanay, 91 years old. At hindi lang po yun ang para sa akin ay pinakadiwa ng pagdiriwang. Bukod sa yung nagdiriwang po ay 91 years old, meron po siyang 7 anak, 15 apo, at 15 apo sa tuhod. Ngunit hindi pa rin yun ang pinakadiwa ng pagdiriwang. Alam niyo po, yung nagdiwang ay 15 taon nang nakaratay sa higaan, bedridden. At hindi lang po yun, 33 taon nang may Alzheimer's disease. Ang sakit pong iyon, hindi lang pag-uulyanin, kundi talagang hindi na ho nakakakilala at hindi na nakakaalala. 33 taon na pong ganun yung nagdiwang. Pero ang nakakaantig sa akin, at sila po'y dati kong mga parokyano, na mula sa anak
hanggang sa apo sa tuhod, nandun sila lahat lagi, hindi lang tuwing birthday, kundi tuwi na upang alagaan, ipadama sa kanilang ina ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Kung tutuusin po ninyo, hindi naman mapapansin na nung nanay o nung lola kung wala na yung kanyang mga anak. Kahit hindi naman sumipot, paalaga na lang nila sa ibang tao, hindi naman mamasamain na yun siguro nung matanda dahil hindi na siya nakakakilala at nakakaalala. At yun yung nakakaantig dahil minsan iba sa atin, pwede nating ikatwiran. Total, hindi naman sasama na ang loob sa akin yung nanay ko o ng lola ko kasi hindi naman niya malalamang wala ako. O bakit pa ako gagawa nun? Hindi naman din niya matatandaan na may ginawa ako sa kanyang mabuti. Sapat na siguro yung paalaga ko na lang o bigay na lang yung kailangan niya. Pero hindi. Patuloy silang nagmamalasakit kahit wala ng alaala yung kanilang pinagmamalasakitan. Nung pagkatapos nun, nung ibang bahagi ng araw, at naikwento ko yun sa ibang tao, di naman po sa panghusga, may isang lumapit din sa akin, malakas pa. Sabi niya, ako, Father, ayoko nung ganun. Ayoko nung mahina na ako, wala na akong naaalala. Pero nung pinagmamasdan ko siya, mag-isa lang siya. Pero alam ko may mga anak siya at apo. Pero wala naman siyang kasama. Kaya nung gabing yun, pinag-iisipan ko, nagninilay ako sa aking pagdarasal, anong pipiliin mo? Yung wala kang naalala, mahina ka na, pero napapalibutan ka lagi nung mga nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo? O makalakas ka nga. Matalas pa sigurong alaala mo. Pero mag-isa ka na lang sa buhay. Kayo po, anong pipiliin ninyo? At habang pinagninilayan ko po yun, karanasan na yun, at habang aking pinagpapasalamat sa Diyos, yung pagkakita ko dun sa paano nagkakaisa, nagtutulungan ng pamilyang iyon. Isa lang yung naging kasagutan sa akin, bakit ganun pa rin yung mga apo, anak, apo sa tuhod, dun sa kanilang nanay at lola? Sapagkat malamang nung malakas pa yung kanilang nanay at lola, kinalimutan niya ang kanyang sarili at ibinuhos niya ang lahat dun sa mga taong yon. Kung kaya naman, ngayon naman, siya ang inaalala nila. Di po ba? Hindi naman siguro siya pagmamalasakitan, mamahalin at aalagaan kung hindi naman nung siya ang nasa kalakasan, hindi niya rin inalagaan at pinagmalasakitan yung mga taong yun. At kahit yung mga apo sa tuhod na, tiyak ko hindi naman niya nakilala na, pero dahil ipinasa nung kanyang mga minahal, kung gaano sila minahal nung kanilang nanay, kaya maging yung mga hindi naman talaga pa nakakakilala sa kanya, inaalala siya at pinagmamalasakitan siya. Nakita niyo po yung parang kabalintunaan nung binabahagi ko po sa inyong kwento. Nung kinalimutan niya ang kanyang sarili, dun siya lalong naalala.
Siguro, nung nanay siya, di ba ganun po ang mga nanay, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iyong mga anak at sa iyong apo. Siguro, gustong-gusto mong bumili ng bagong damit dahil gutay-gutay na yung damit mo, pero ngayon, panahon ng matrikula, ilang beses kang nagparaya, kinalimutan mo ang sarili mo para alalahanin ang pangangailangan ng minamahal mo. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Pag kinakalimutan mo ang sarili mo, doon ka mas naaalala. At kabaligtaran din naman, yung mga taong laging sarili ang inaalala, pagdating ng panahon, sila naman yung mga kalimot-limot. Sila na yung gusto nating kalimutan. Yung mga naging makasarili. Yung wala nang ibang inisip, kundi ang kanilang kapakanan. Sila naman daw yung mga parang ang sarap kalimutan na lang. Dahil hindi naman sila nagmalasakit at nag-alala. Ngayon naiintindihan natin yung sinabi ni Jesus sa Nazareno. Ang ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili. Ang tunay na deboto, kinakalimutan ng sarili. Inuuna ang pagmamalasakit, pagmamahal, pagtulong, pagpaparaya at pagpapaubaya. Ito yung ating ipagdasal, mga kapatid. Opo, nakakatakot. Katulad ng sabi ko sa inyo, nakakatakot yung kalimutan mo ang sarili mo. Pero tandaan natin, tanging sa paraan yun, lamang natin tunay na makakamit ang alaala. Hindi po ba yun ang ipinakita sa atin ni Jesus sa Nazareno? Kaya nga tayong lahat nandito eh. Kaya tayo lang, mga Katoliko, nagsisimba. Anong ginagawa natin sa misa? Inaalala natin ang dakilang awa at pag-ibig ni Jesus sa Nazareno. Masdan po natin siya sa altar. Sa itsura niyang pasang-pasang krus, sa itsura niya ng nagdurusa, yan ang panahon na kinalimutan niya ang kanyang sarili. Di po ba? Kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Kinalimutan niya ang kanyang kapangyarihan. Kinalimutan niya ang kanyang kataas-taasan. Alang-alang sa atin. Kaya naman, yan ang pinakadakila niyang bahagi sa buhay nung siya'y nasa krus. Sapagkat doon, kinalimutan niya ang lahat. Kaya naman ngayon sa krus, inaalala natin siya higit sa lahat. Kaya mga kapatid, itong simpleng biyaya ang ating hilingin sa Panginoon. Tandaan niyo raw po mga kapatid, pag yung mga sandali na laging sarili mo ang inaalala mo, diyan ka kakalimutan. Totoo naman yun. Pag inuna mo sarili mo, anong ginagawa mo pag inuna mo sarili mo? Nagiging maramot ka. Inuunahan mo yung iba. Hindi ka sumasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Tingin mo, tatandaan ka ng mga tao doon? Hindi. Siguro nga, nasa tugatog ka, nasa taas ka, makapangyarihan ka, pero bandang huli, makakalimutan ka. Pero katulad po nung binanggit ko sa inyo, 33 taon nang walang nakakaalala, walang nakikilala, pero hanggang sa huling sandali, minamahal, pinagsisilbihan, pinagmamalasakitan, sapagkat nung kanyang kalakasan, kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ito ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang unang kumalimot sa kanyang sarili.
ang una nating inaalala sa lahat. Kaya nga tuwing misa, lagi natin inaalala si Jesus Nazareno upang paalalahanan din tayo. Kalimutan ng ating sarili. Huwag kang matakot. Hindi mawawala ang lahat sa iyo sapagkat siya ang bahala sa atin. Huwag kang matakot, magpatawad, magbahagi, maglingkod, magpakumbaba, sumunod. Huwag kang matakot sa krus. Huwag kang matakot, magtiwala sa Kanya. Sapagkat higit sa lahat, hindi makakalimutin ng Diyos. Kalimutan ka man ng tao, makalimutan mo man maging ang sarili mo. May isang hindi makakalimot sa lahat ng ginawa nating mabuti. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, sa panahong yaon, sa kanyang pagbabalik, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. At sana masabi natin, yung ginawa natin, ito'y dahil kinalimutan natin ang ating sarili. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kinalimutan mo ang lahat. Ang iyong pagka-Diyos, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, alang-alang sa amin, para sa aming kaligtasan. Sapagkat mahal na mahal niyo po kami at nais niyong makabahagi kami sa buhay na walang hanggan. Tulungan at turuan niyo rin po kaming kumalimot sa aming sarili. Huwag lang laging sarili namin ang inuuna. Huwag maging manhid sa pangangailangan at paghihirap ng aming kapwa. Huwag matakot, pasanay ng krus at sumunod sa inyo. Sapagkat katulad nyo, mahal na pong Jesus Nazareno, dahil kinalimutan nyo ang lahat, alang-alang sa amin, kayo ngayon ay inaalala sa buong kasaysayan, sa buong sanlibutan, magpakailanman. Sana kami din po, katulad nung magnanakaw na katabi nyo sa krus, ang aming hiling, alalahanin nyo po kami pagdating nyo sa inyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen.